para kay Luna. And to know more about this movie, let us all first get to know the mastermind of it all. He is the writer and director behind the Viva Films blockbuster movies, Isang Daang Tula para kay Stella, Just a Stranger, Between Maybes, The Day After Valentine's, Expensive Candy, Love Mr. Heartless, and many more. Today, he is here with us to tell more about his newest masterpiece. Isang masigabong palakpakan para sa multi-talented director, Direct Jason Paul Laksamana. Yes. Hello, salamat po sa pagpunta kahit maulan. Dito ba ako? Parang comfy. Dito po ako kasi kailangan natin ng height. Kaya dito po ako. Thank you very much, Direk. Would you like to say a few words? Or okay na po tayo sa hi, hello, lahat? I just want to appreciate them for braving the rain. Kasi lakas na ulan kanina. So thank you po for being here. There you have it. Isang malamig na hapon sa ating lahat. Feeling ko blessing to Direk for this film. Kaya umulan talaga. Alright, and now it's time to meet the cast. She is a multi-talented actress who recently captivated audiences as JJ in the hit teen rom-com series Ang Mutya ng Section E. Nakilala rin siya sa mga pelikula Miss Granny, Will You Be My Ex, The Ship Show, Marita, Road Trip, Sunny, and many more. And now she's taking the spotlight in her first leading film role, Minamahal, Isang Daang Tula. Ay, Isang Daang Bulaklak pala. Ayan, namilis na natin Isang Daang Tula. Excited na po kasi ako. Eto na, Isang Daang Bulaklak para kay Luna. Please join me in welcoming Ashley Olvica as Luna. Hello. Yes, Ashley. All right. 3, 2, 1. One more photo down. Alright, center. We'll have another chance for a photo walk later on. Ashley, would you like to say a few words for everyone? Ayun, syempre, thank you so much po for coming here para matulungan mo kami ma-promote din yung movie. And thank you for your time po. Sana mag-enjoy po tayo na. Sana hindi po kayo nabasa ng ulan. Yes, thank you very much, beautiful Ashley Olvica. And of course, up next, he is an actor and model who stole the hearts of many bilang keeper sa hit series Ang Mutya ng Section E, where he earned critical acclaim and won Best New Male TV Personality at the 38 PMBC Star Awards and Most Promising Male Star at the 53rd Box Office Entertainment Awards. Una natin siya nakita sa family sitcom na The First Family, and now he's ready to shine even brighter in his first leading film role. Let's give a warm welcome to Andres Mula as Rafi. Okay, please stay at the center first. Alright, more shots. Andres, would you like to say a few words for everyone? Magandang hapon sa inyong lahat. Hello everyone. Unang-unang gusto ko lang sabihin, maraming salamat sa inyong lahat for being here today. Taking the time kahit nag-uulan. Thank you so much for being here. Lahat ng press, your effort means a lot. And yun na, let's have fun today. Alright, thank you very much. May we invite Direct Jason Paul, Ashton, and Kiefer na tuloy yung tawag ko sa iyo ngayon, Andres, to please be at the center. Let's take a photo. Please face center. 3, 2, 1. One more. Center. 3, 2, 1. This time a little to your right, please. Kanan po muna tayo. 3, 2, 1. Last photo. 3, 2, 1. This time, mas matagal po tayo, mas marami tayong kaibigan on this left side. 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. Okay, ngayon naman ang ating Luna sa center, ang ating bulaklak. Alright, one more photo. 3. Center, again, 3, 2, 1.
One more. 3, 2, 1. At the right side po ulit. Okay, Viva Cam daw muna. Sige, dyan muna. Sige, sir, kanan muna tayo. I'm sorry. Right muna, right. 3, 2, 1. Then Viva camera right at the center, middle. 3, 2, 1. Okay, one more. Left side. Thank you very much. Alright. Thank you very much. You may now take your seats. Before we move on to the Q&A, would you like to say anything to our dear friends? Wala na? Okay na tayo? Ready na kayo for Q&A? Ready na sila. Alright, the floor is now open for your questions. Just a quick reminder, please avoid personal, offensive, and insensitive questions. And now, as always, we will have batches to be on standby mode, so please wait for your turn. And speaking of batches, for our first batch, we have June Lalin of Abante, Von Belinari of TV5 Digital, Angelica Villanueva of Manila Standard, Bobby Ricantina of Manila Bulletin, and Alan Sancon of Stars Photo Vids. Our first question will be coming from June Lalin of Abante. Yes, yan. Good afternoon. Ako, gusto ko munang i-congratulate si Astin and Andres kasi talagang kahit bumabagyo, bahang-baha, talagang puno pa rin ng Viva Cafe. We're all excited sa inyo, di ba? And of course, for minamahal, even kay Direk, yan, congratulations una kasi ang bilis, may pelikula kaagad. Ang galing ng Viva, no? Hindi namin naramdaman, showing na kaagad. Hindi namin nabalitaan na lately lang lumabas to, di ba? Kayo, Astin and Andres, kayo ba nagulat din kayo mismo na from your, ang mutya ng Section E ng Viva 1, may minamahal kaagad kayo? Ako personally po, nagulat po talaga ako kasi parang nung natanggap ko yung amutya ng Section E, parang hindi naman po ako nag-expect, parang akala ko hanggang doon na lang yun. And sobrang thankful po ako na nasundan po agad siya and movie din po with Andres po. And you, Andres? Yun nga po, parang ako din, di ko din in-expect yung support from the fans, from ang mutya ng Section E. Tapos ngayon, sa minamahal sa movie nito, parang sobrang grateful kami, di ba Ash, na parang the support that we got from the fans, and now may movie, kaya we just want to do our best for them. Yeah, and teaser pa lang, milyones na ang views. Oo. Actually, si Astin naman talaga, kaya napatunayan yung kasikatan niya. Kada post mo rin ngayon, milyones, di ba, Astin, di ba? And even Andres naman, di ba? Pero, ikinagulat nyo pa ba yun? Yung dami teaser pa lang, ang dami na kaagad views. And ang sinasabi nila, paano pa pag-trailer na? Siyempre po, nagulat po kami. Like, alam ko po, personally talaga na may maraming keepers na naghihintay. Pero hindi ko po in-expect na ganun kadami po yung suporta na makukuha po namin. Kaya sobrang grateful lang po talaga. Ako din, parang hindi ko din in-expect na bigla, new views was gonna be millions, and kahit nung nagising ako the following day, nagulat talaga ako. I was like, oh my God, naka-millions na. So, sobrang grateful kami sa mga fans and lahat na support sa amin. Yeah. And syempre, iba rin naman kilig nyo, di ba, Jean, no? Grabe yung kilig sa love team nila, di ba? Ikaw mismo kinikilig sa kanila. Kaya nga Kiefer at saka JJ na itawag ko sa kanila po. Talaga? Oo nga, Kiefer kasi siya sa ang mutya ng Section E. At ang bongga ng Viva 1 because of that, di ba? Kaya talagang bobongga din ng mga bagong shows ng Viva 1, di ba? Direct nang sinabing ikaw nga hawak ng minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Ano po yung naramdaman nyo? And fan din ba kayo ng love team nila? Pinapanood nyo po yung ang mutya ng Section E? Actually, hindi siya ganun kasimple na parang sinabi lang ni Boss Vic na sila yung artista mo. It went through a rigorous process bago napunta sa kanila yung project. Kasi po, the script itself has been existing even before pa magkaroon ng mutya, even magkaroon pa ng Ashdress na love team. Ako personally, natutuwa ako kasi alam mo yun, yung hindi ginagawa yung project just because nag-viral yung mutya. Alam mo yun, talagang dumaan siya sa typical process na okay, meron yung story, and then naging script,
And then, pinitch muna sa kanilang dalawa. Pinitch muna kay Aga. Pinitch kay boss. And then, when everyone agrees na, okay, maganda gawin yung project na to, saka nagkaroon ng minamahal. Pero, so nauna na nga, di ba? Yung script, story, everything. Pero may part yung success ng syempre, ng of course, ng Section E. Kasi kaya nga sila pinartner, di ba? So, yun. So, nung yun nga, tinanggap na si kay Aga, okay, kay Andres Astin. So, anong naramdaman mo, Direk? Very ecstatic kasi hindi naman sa hinahabol natin yung pagiging viral nila sa Mutya. Pero it really is a factor kung bakit very celebrated kahit teaser pa lang. Ako personally, na-shock ako na the next day, pinabillboard na ng mga fans nila. Tapos even yung international fans nila, mga hindi ko naintindihan na nagsa-Spanish sa TikTok, pinag-uusapan nila yung teaser. So, di ba, parang okay, masaya ako dun sa output ko, pero parang cherry on top talaga na super successful ng love team nila. And I can't wait na bigyan nilang buhay yung mga characters na matagal ko nang naisulat. Pero nag-start ka na? Dahil na yung movie, Direk? Ano ba? Dahil na yung movie? Di ba, actually mag-shoot pa lang. Mag-shoot. So teaser pala yung The teaser was shot specifically to be a teaser. So this one is announcement of the project pala? Yes, formal announcement na siya, tsaka yung kung kailan siya mag-showing. Okay. So kailan siya mag-showing, Direk? Sa September 24. Okay. So nice, no? Pero ikaw, excitement yung naramdaman mo dito? Kasi may mga posting ka before, nagkaka-anxiety attack ka, ano. But this one, sa minamahal, anong naramdaman mo, Direk? Dito, well, of course, lagi naman mixed emotions ng kaba. Siyempre, nandiyan yung pressure kasi nga, di ba, parang 12 million views yung teaser in one day. Tapos, ang daming nag-aabang, parang, although confident naman ako sa ginagawa ko, nandun pa rin yung pressure na gusto mong tapatan yung expectations ng napakalaking fandom ng Ashdress. And at the same time kasi ako personally, ayaw kong maging yung parang project lang siya na parang cash grab, porket viral sila. I really want this project na magpakita ng capabilities ni Ashley at saka ni Andres as actors na kahit mawala, let's say in the future, mawala yung hype ng Mutya or ng pagiging love team, we will see them as serious actors na nagampanan yung performance nila ng maayos without depending on hype. Yan, ang ganda na sinabi ni Direk, no? Astin and Andres. Pero parang nakakakaba, lalo na hindi pa kayo nag-start. So, ayan, anong gagawin yung paghahanda before the start of Minamahal? Yan. Naku-confuse ako, Andres, kasi naisip ko yung may Minamahal ng dad mo before, di ba? Meron siyang ganung movie with Aiko. Oo. Yes po, may movie siya, kasama niya si Tita Aiko na may Minamahal. Tapos ngayon, kakatuwa na yung first movie ko din was Direct JP and Ash, Minamahal. At syempre, nag-ready na kami ni Ash, nag-workshop kami, tapos yun nga, it's going to be a fun process and we're gonna learn many new things, especially since bago pa kami, and thank you din to Direct talaga because he's gonna be there to guide us. And Yeah. Yes. Astin, oo, lalo na blooming ka ngayon, ha? Parang there's Makeup lang po eh. Alam mo, simulan pa naman ni Ana Pingol sa Abante, parang may nararamdaman siyang something sa inyong dalawa na. Siguro sa preparation po, syempre, doon po talaga ako nagfo-focus sa script. Minimake sure ko po talaga na if magte-take na po kami, kabisado ko na po yung script para kapag nagte-take na kami, ang ifo-focus ko na lang is kung paano ko makukuha yung emosyon ng character. Yun po. It's so nice. So we're all excited for Minamahal, 100 bulaklak. 100 bulaklak para kay Luna. Yan, Jean Kylie, thank you. Inabahan ko kasi almost 2 hours naman ako naghintay. Sabi nila, there, itanong mo bakit late? Pero hindi ko na itatanong, di ba? Considering na nagtrabaho na po silang dalawa, nagkasama na rin. Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung nag-shoot kami ng teaser kasi it's really the very first time na nakita ko sila magkasama. And what the word I use to describe sa chemistry nila is it's organic. Hindi siya pinipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras,
kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yun, genuine, organic yung ano nila, chemistry. And because of that, parang 50%, they've already won the battle. The rest is ano na lang, yung mga technical aspects ng acting. And then, Derek konting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Itong Minamahal, Isang Daang Bulaklak para kay Luna, it follows not just the love story, but the life story of two high school students, si Rafi at si Luna. So itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z/Gen Alpha youth, how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi, yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung romance sa movie, di ba parang ang puno-dulo ng lahat ay pag-ibig, ay yung pagkakatuluyan ng dalawang couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, parang ano na sila, praning sila sa pag-ibig, or takot silang umibig, takot silang pumasok sa relationship. So itong pelikulang ito, ina-examine niya yung specific experience ng Gen Z at Gen Alpha when it comes to love. So, susundan natin yung kwento ni Rafi at ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So, parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So, yun po. Yun po, pwede ko i-reveal at this moment. Okay, pero Derek, wala naman siyang, may connect ba siya sa 100 awit para kay Stella? Kasi may 100 din. Ang connect niya is more of sa tema. Sa tema. Kasi yung 100 Tula para kay Stella, gano'n din siya eh. Parang love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pelikulang after mong panoorin, magninilay-nilay ka tungkol sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And gano'n ko siya kinoconnect dun sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ko ng parang